Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Dahil Good Friday po ngayon, medyo chill-chill lang tayo. Kung kayo po ay nagse-celebrate ng Good Friday, huwag po natin kakalimutan kung ano ang kahulugan ng mahal na araw, lalo na ngayong Biyernes Santo. Kung hindi naman po kayo naniniwala sa Holy Week at hindi kayo Katoliko, ito po ang pagkakataon para mag-relax-relax naman tayo. Pero iwas po sa matinding araw dahil sobra po ang init sa mga panahon na to. So medyo easy-easy lang po tayo sa ating ibabalita. Mga kadahilanan kung bakit si Amy Marcos ay matatalo. Meron po akong nabasang post at gusto kong i-share sa inyo. Mga kadahilanan kung bakit matatalo si Amy Marcos ngayong eleksyon sa Mayo. Nabasa ko po ito sa page ng Filipino Future. Ang title niya, mga bagay na nakalimutan yata ni Amy Marcos na magiging dahilan ng kanyang pagkatalo. Una, dati siyang gobernador ng Ilocos Norte. Binoto siya dahil siya ay isang Marcos na hindi na maaaring bumoto sa kanya muli dahil sa pagtatraidor sa Solid North na suportado si PBBM. Ito rin ang posibleng maging kahahantungan ng kanyang anak na kasalukuyang gobernador ng probinsya. Pangalawa, ang Solid North ay hindi lamang tumutukoy sa probinsya ng Ilocos Norte o sa Ilocanja o Region 1, kundi tumutukoy ito sa malaking bahagi ng North Luzon kasama ang Region 2, Cagayan Valley, Cordillera Region, parts of Central Luzon, Metro Manila at parts of Calabarzon area na consistent na bumoboto sa Marcos sa loob ng ilang dekada. Sa pagtatraidor ni Amy sa Solid North, malaking porsyento ng mga ito ay hindi na siya iboboto. Pangatlo, nakalimutan ni Amy Marcos na ang taong mas pinili niyang suportahan, si Sara Duterte, ay ang taong nagbanta sa buhay ng kanyang mga kadugo, ang kanyang kapatid na si PBBM at pinsan niyang si Martin Romualdez. Ang taong pinili ring suportahan ni Amy na si Sara ay siyang nangbastos sa kinikilalang bayani ng mga Ilocano, si Apo Lakay, na walang galang na binastos ni Sara at pinagbanta ang ipapahukay sa libingan ng mga bayani at itatapon ang bangkay sa West Philippine Sea. Malaking sugat ang iniwan ni Sara sa puso hindi lamang ng mga Ilocano kundi ng lahat ng mga Marcos loyalista sa buong Pilipinas na sila ring bumoto at nagpanalo kay Rodrigo Duterte at Sara noong mga nakaraang eleksyon dahil sa pagdikit nila sa mga Marcos. Pang-apat, dahil sa piniling suportahan ni Amy ang taong nagbanta ng pagpatay kay Martin Romualdez na kanyang pinsan na inaalimura din at walang habas na nilalait ng mga supporters ni Sara na tambaloslos, ay hindi rin makukuha ni Amy ang boto ng mga nagmamahal sa mga Romualdez sa probinsya ng Leyte. Ikalima, hindi rin makukuha ni Amy ang boto ng mga Ilonggo o Hiligaynon na nagmamahal at sumusuporta sa kababayan nilang si First Lady Liza Araneta Marcos na asawa ng kanyang kapatid. Si First Lady ay tubong Iloilo City at lumaki sa Negros Occidental. Parte din siya ng malaking angkan ng mga Araneta. Ang angkan ng mga Araneta ang may-ari at may kontrol ng napakaraming mga korporasyon at business establishments sa buong bansa na pinagtatrabahuhan ng daang-libong mga trabahante at manggagawang Pilipino tulad ng LBC, companies under Araneta Group, Pizza Hut, Taco Bell, Dairy Queen, iba pang mga sikat at malalaking fast foods and restaurants tulad ng Wendy's, 7-Eleven branches nationwide, mga hotels, hospitals, condominiums, real estate developers. Imagine kung gaano karaming mga empleyado ng mga kumpanyang yan ang suportado ang sinumang parte ng Araneta clan, kasama si First Lady Liza Araneta Marcos na isang lawyer,
at nagmay-ari ng mga law firms. Suportado rin si FL ng maraming sa mga schools, co-teachers at students na kanyang natulungan sa loob ng ilang dekadang pagtuturo sa College of Law sa iba't ibang universidad. Dahil sa pagbabanta ni Sara sa buhay ni FL, malaking porsyento ng mga ito ay hindi boboto kay Amy. Pang-anim, pakiramdam ng mga DDS ay ginagamit lang ni Amy Marcos ang mga Duterte. Kaya alanganin silang iboto siya kahit inendorso pa siya ni Sara. Ikapito, ang ugaling pagtatraidor sa kapatid o kadugo o sa Pangulong inihalal ng bayan ay isang malaking kasalanan sa kulturang Pilipino. Hindi lang yan, ang pagtataksil sa pamilya o kapatid at paglapastangan sa isang pinuno ay isang malaking kasalanan sa relihiyong Kristiyano at Islam, sapagkat ito ay kawalan ng galang, kawalan ng katapatan, kawalan ng utang na loob, at kawalan ng pagmamahal. Ang ginawang pagsuporta ni Amy sa nagbabanta ng masama sa buhay ng kanyang kapatid na si PBBM at lumalapastangan sa pinuno na pinili ng mayoryang Pilipino para mamuno ay isang malaking sampal sa konsensya ng maraming Pilipino. Ngayong darating na eleksyon 2025, lalabas ang mga botanteng Pilipino para pumili ng kanilang mga kandidato. Isa lang ang gagawin ng mga mabubuting Pilipino. Hindi sila boboto ng traidor sa bayan, traidor sa pamilya, at traidor sa lahing Pilipino. Ang mga pro-China candidates ay ibabasura. Ang sumusuporta sa mamamatay tao ay ibabasura. At ang rebelde sa gobyerno at lider na iniluklok ng mayoryang Pilipino para mamuno ay ibabasura. We continue to support President Bongbong Marcos and his agenda to uplift the lives of Filipinos from poverty and from the snares of dirty and ugly politics. We will support all whom the President trusts as allies. Anti-Marcos sentiments and anti-President slanders will not be supported by the majority. So ako po ay nakikiisa dito sa artikulong to. Wala po kasi nakasulat kung sino ang talagang author, pero ito ay galing sa Filipino Future page. Sa tingin ninyo, sapat na ba ang mga dahilan na to para hindi manalo si Senator Amy Marcos sa kanyang re-election bid ngayong Mayo? Pero alam nyo, para sa akin, hindi po ito nakakalimutan ni Amy Marcos. Alam niya ang magiging consequence ng kanyang ginawa. Pero para sa kanya, mananalo pa rin siya. Kung natandaan niyo yung minsan sinabi niya, na sa tingin niya, hindi siya matatalo, well, tingnan po natin itong darating na eleksyon. Kung mananalo pa rin si Amy Marcos, ako tatanggapin ko dahil yan po ay kalooban ng Diyos. Kung hindi, she deserves not to be voted. The mere fact na ngayon pa lang nagluluksa na si Amy Marcos, that says it all. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Admina.